Sabi po sa balita ay nakahanda na umano ang mga militar ng Pilipinas na harapin ang China dyan sa West Philippine Sea anuman ang mangyari. Nakahanda umano ang mga kasundaluhan natin, mga kaistorya, na ipatupad yung bagong batas na ginawa ni PBBM na nagtatakda kung hanggang saan po ang teritoryo, kung hanggang saan ang pag-aari natin sa atin pong karagatan, lalo na po dyan sa West Philippines. Aba, magandang balita yan. Matapang talaga ano po ang mga Pilipino. Abay, subok naman ang tapang, ang kakayahan at kasanayan ng mga kasundaluhan po ng Pilipinas. Proven po yan, mga kaistorya. At isa pa pong magandang balita, dineploy na po ng Pilipinas ang pinaka-advanced, pinaka-high-tech na helicopter po ng Philippine Air Force. At isa pa pong magandang balita, base sa report, mga kaistorya, ay ang Pilipinas umano, ang ekonomiya natin ay mas uunlad pa sa taong 2025. Aba, magaganda ang mga balita. Ano po mga kaistorya, pakishare po at pakilike. Yan po ang tatalakayin natin ngayon. Magpakita na ako sa inyo ng atin pong mga references. Pakishare naman po at pakilike mga kaistorya para malaman po ng ating mga kababayan ang mga magagandang balita na ito. Ayan na, ABS-CBN po yan. Ano ho? Ang sabi mga kaistorya, AFP says to continue defending Philippine sovereign rights as China opposes new sea laws. Wala. Kumontra ang China, pero wala na silang magawa. Suportado pa nga ng Amerika yung batas. Mga batas na ginawa ni PBBM. Mabuti na lang may allied countries na tayo na pinakamalakas sa buong mundo. Ano po, mga kaistorya. Hanggang piyok na lang sila pero di naman makapalag. Hindi nila kayang diktahan at hindi nila pwedeng bawalan o pigilan ang Pilipinas na gumawa ng sarili nating batas na nakasang-ayon naman po mga kaistorya sa international law, samantalang yung kanila ay nakabase lamang sa imahinasyon nila. Yung 10 line po mga kaistorya. Ano, basahin nga natin. Ha? Ang sabi po dito, ito po yan sa ibaba eh. This, after Beijing reasserted its claims over a flashpoint reef in the West Philippine Sea on Sunday, just 2 days after Manila defined its own sea boundaries in the contested waters. This is a natural step by the Chinese government to lawfully strengthen marine management and is consistent with international law and common practices, it said in a statement. The AFP differs legal matters to higher agencies such as the Department of Foreign Affairs, which are mandated to address such issues. AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla told reporters in a text message when asked to comment on China's objection to the new laws. Basahin muna natin bago natin puntuhan mga kaistorya. The AFP, ito na ha, will continue to support the government's effort in maintaining peace and ensuring the welfare of our nation while steadfastly performing our mandate to protect the countries. Ayan ha, to protect the countries. Rights. Yung atin pong sovereignty, mga kaistorya. President Ferdinand Marcos Jr. on Friday, signed the laws defining the country's maritime entitlements and setting designated sea lanes and all air roads to reinforce sovereignty. Yan na nga yung sinasabi ko, mga kaistorya. Ito yung punto natin. Ano po? Yung batas na yun, sabi ko dati mga kaistorya, nung ibinalita natin ito sa inyo, may pagbabasihan na tayo. May susundan ng gabay ang mga tagapagpatupad ng batas natin. Yan na nga po yung dalawang batas na ginawa ni PBBM. Sabi ng mga mambabatas natin ay mas maproproteksyonan po mga kaistorya yung atin pong mga likas na yaman at mga nasasakupan sa ating karagatan. At yun ang binabasihan po ng mga militar natin. O di ho ba, napakaganda ng ginawa ni PBBM. Nautakan kasi niya ang China. Naka-escort tuloy ang Pilipinas sa China, mga kaistorya. Ano po? Sunod, na magandang balita. Talaga hong nakakatulong mga kaistorya yung sunod-sunod na pagsasanay ng mga militar natin at kadalasan pa kasama ang mga militar ng mga allied countries natin. Tingnan ninyo ito
Ang sabi po dito ni Inquirer, West Philippine Sea, Philippine Air Force deploys modern aircraft for amphibious drills in Palawan. Basahin natin na the Philippine Air Force has deployed its most modern helicopters and close air support aircraft to participate in the amphibious landing exercise in Palawan over the weekend. Nagsasanay, naghahanda ang mga militar natin just in case of scenario na may invasion. Mga ka-istorya, abay, mas mabuti na yun. Wala pong giyera. Walang sinasabing tayo sasabak sa giyera, wala. Pero lahat ng bansa kasi nagpapalakas at nagsasanay, naghahanda. Mas mabuti yan, inuulit natin, kaysa naman mabulaga na walang kahanda-handa. Sabi sa amin yan yung sa salita namin, walang kaandam-andam na ang ibig sabihin na sorpresa, na hindi na paghandaan. Ganun yun, mga kaistorya. In a statement, Monday, Philippine spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo said the deployment of two A-29 Super Tucano aircraft and two S-70I Black Hawk helicopters is part of the 8th iteration of the Armed Forces of the Philippines Joint Exercise JEX or Dagit pa. Diyan sa Dagit pa na yan, mga kaistorya, nagsanay din ang mga militar natin ng pagbawi ng isang isla na kinamkam ng China. Ano ba ang special features po o kakayahan nitong S-70I Black Hawk helicopters na ito? Base po sa post sa Facebook ng Philippine Air Force, mga kaistorya, ito yan palakihin ko nga, oy, maliit pala, pasensya na kayo ha. Minsan kasi nalilibang po ako o ayan ha. Ito, palakihin ko na lamang para makita din po ninyo. Tingnan ninyo. Ito yan ha, Black Hawk S-70I. Ang sabi po dito, Philippine Air Force Reliable Asset, S-70I Black Hawk helicopter. This medium lift helicopter is mainly used for transport of personnel, equipment and supplies in support of focused military operations, medical evacuation, search and rescue, and other HADR missions. In addition to its transport role, the Black Hawk can also be configured for a range of other missions including air assault, pag-atake yan, mga kaistorya, mula sa ere. Command and control, reconnaissance, surveillance, and aerial fire fighting. Yan po pala ang kakayahan niyang S-70I Black Hawk helicopter na yan. Yung binasa ko kanina, ito po. Yan po yun, mga kaistorya. Medyo ipakita ko sa inyo ulit kasi ako ay nalilibang, mga kaistorya, Kayo ho ay wag masindak, wag matakot, Diyan sa China, nambubuli lang yan. Kung ang Russia nga, mga kaistorya, laki-laking bansa ng Russia, Pero yung putot na bansa, ang Ukraine, hindi nila matalo-talo, Oo, inatake pa nga ng Ukraine ang Moscow. Capital na po yun ng Russia. Inatake ng drones ng Ukraine. Yun ang latest na balita. Di ba sumama yung mga North Korean soldiers sa Russia para labanan ang mga Ukrainian troops? Naku, laki ng nalagas sa kanila, mga kaistorya. Ito ang Russia ay mas high-tech, mas malaki, mas malakas kaysa sa China. Pero bakit hindi niya matalo-talo ang Ukraine? Ito yan Business Insider. Russian forces suffered an average of over 1,500 casualties a day in October, UK official says. Yung 1,500 casualties, yung mga natudas na puwersa ng Russia, mga kaistorya. Di ba? Lalo pa kaya kung mga sundalong Pinoy ang kalaban. Subok kaysa sa mga Ukrainian na soldiers ang mga Pilipinong sundalo. Mga kaistorya. October, so Russia hit with its worst casualty rate since the war in Ukraine began, a senior UK official said. The UK Chief of Defense Staff, Tony Radakin, said on BBC Sunday with Laura Quensberg that Russia suffered a daily average of more than 1,500 killed or injured troops in October, which he called an extraordinary price for tiny increments of land na binabanggit dyan, mga kaistorya, ang Ukraine. Kita ninyo
Tingnan, binibigyan ko kasi kayo ng halimbawa ngayon, mga kaistorya, para po lumakas ang loob po ninyo kasi pinapahina ang loob ng mga Pilipino nitong mga kapwa natin Pinoy na mga maka-China na ang tawag nga po sa kanila ni Commodore J. Tariela ay mga modern makapili. Wala na yung suot na mga bayong sa mukha kaya mga modern yung mga bunganga niyan, diyan mo po makikita yung pagka maka-China po nila, mga ka-istorya. Kita ninyo, mas malakas yung Russia, kaysa sa China. Pero tingnan ninyo, hindi pa sila tatawid ng dagat. Direkta, by land, maaatake nila ang Ukraine, pero hindi nila mapabagsak ang Ukraine. Samantalang ang China, na wala pong karanasan sa modernong labanan, at yun pang mga military power nila, yung kanilang mga fighter jets, yung kanilang mga warships, ay hindi pa subok sa labanan, mga low quality pa raw po, mga ka-istorya, nagre-reklamo yung mga nakabili sa kanila dahil mga sirain. Tapos eto pa, ang disadvantage sa China, tatawid sila ng dagat bago pa sila makalapit sa Pilipinas or sa Taiwan, wala na, tunaw, pulbos na sila ng puwersa ng Amerika at ng mga allied countries ng Amerika. Kaya huwag kayong matakot sa mga yan. Nakikita ninyo yung mga militar natin? Naku, hindi mo kakikitaan na nasisindak po, mga kaistorya. Di ba? Ganyan po, kagaling ang mga kasundaluhan natin. Okay, tuloy pa, isa pang balita, tama raw po yung desisyon ng gobyerno natin. Actually, bakit ko ito sa inyo ipinapakita? Sa Ukraine po kasi, mga kaistorya, no? Walang direct participation ang Amerika, although nagpapadala siya ng tulong sa Ukraine, mga kaistorya. Pero walang direct participation sa pakikipagdigma kasi wala po silang mutual defense treaty, di kagaya ng Pilipinas at ng Amerika. Eto nag-o-offer ang Amerika sa atin sa pagpapatrolya at resupply mission dyan, nasasama sila sa atin. Maglalagay sila ng kanilang barko, nasasama sa atin, tinatanggihan lang po ng Pilipinas. Kasi nga daw po, mga kaistorya, provocative action daw po yun kung papayagan natin. Kasi nga kaistorya, ito ang punto dyan. Yan yung sinasabi. The Philippine government took the right track because bringing in the United States in these resupply missions, I think, will be seen as provocative action and will really escalate issues with the People's Republic of China. Yun yung sabi, mga kaistorya. Well, kasi ang sabi ng gobyerno natin, talagang sadya tayong pinoprovoke naman ng China. Ginagalit tayong sadya para tayo ang mauna pong magpaputok para may maidahilan ang China. Kumbaga, gusto ng China na mahulog tayo sa bitag nila. Magpakatalino tayo, mga kaistorya. Hindi pwedeng tayo ang mahuhulog sa bitag po ng China. Although naiintindihan natin, marami nang gigil. Gustong-gusto na ngang sumabak Ramdam ko ang pulso ng bayan bilang isang influencer dahil nakikita ko mga nagko-comment mga kaistorya. Oo. Kaya lang, kalma. Kung ang presidente nga natin, kalma mga kaistorya, kalmahan po natin. Pero, kung ako lang gusto ko, pabor ako na payagan na ang Amerika. Nasamahan tayo, tingnan natin kung hanggang saan ang tigas at tapang ng China. Kaya lang, yung ganun, sugal na po yun, mga kaistorya. Sugal yun. Hanggat maaari ay pinapacify, upang maging maayos at mapayapa. Ay sana maintindihan ng mga kababayan natin na nanggigigil na. Iba nga, senior citizens na nanggigigil na mga kaistorya. Ito, isa pang magandang balita, nanumpa ang army ng Pilipinas na kanila na daw pong tatapusin ang laban ng Pilipinas sa insurhensya, yung makakaliwang grupo. Kita ninyo ang tapang ng mga sundalo natin. The newly appointed commander of the 8th Infantry Division of the Philippine Army has vowed to end the insurgency in Eastern Visayas. Major General Adonis Ariel Orio made this commitment during the change of command ceremony at the 81D o 8ID headquarters in Catbalogan City, Samar on November 7. Ayun, maganda Ito pa, ang isang magandang balita. Base sa report ay uunlad pa ang ekonomiya ng Pilipinas sa 2025 ng hanggang 6.3%
Ayan mga kaistorya Kita ninyo palakihin ko nga rito sa atin pong nalilibang ako, pasensya na. Ayan the Philippine economy is projected to grow by 6.3% in 2025, picking up slightly from this year's forecast on the back of unanticipated recovery in domestic activity. This is according to the report released on Monday by BMI Research, a unit of diversified financial information company Fitch Group, which said that resilience in domestic demand will edge up growth. Renewed acceleration in private consumption will also be sustained, so on and so forth. Ganyan kaganda ang performance ng gobyerno natin na ibangon. Hindi lang nila naibangon mula sa pagkabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa nagdaang pandemya, kundi naiangat pa po nila at ang Pilipinas ay naihahanay na ngayon sa mga bansa sa mundo na mabilis umunlad ang ekonomiya. Ito ay post ng ating presidente sa kanya pong Facebook account or Meta account 11 hours ago. Ang sabi, the Philippines has been recognized as Asia's best cross destination and best port of call in 2023. This achievement, shared with the global community at SET Trade Cruise Asia 2024, stands as a testament to every Filipino that the tourism industry we've built together creates real opportunities for our people. Ay congratulations po sa ating Pangulo at congratulations din po dyan sa Secretary ng ating pong Department of Tourism na si Secretary Cristina Frasco. Mga kaistorya, ang kanilang main office ay nandyan sa Makati. With every cruise ship that docks, we open doors to quality jobs, empower local businesses, and drive growth in communities across the country. The Bagong Pilipinas, we are building a force every Filipino to stand proud. Be proud! Basta Pilipino, be proud. Taas noo, kahit kanino. Ako ay Pilipino. Ganun dapat, hindi yung mga pro-China dyan na mga didilis ay iwan kung proud sa pagka-Pilipino ang mga yan. Mukhang ang kanilang ibinibuild up ay ang China. Knowing that every traveler leaves our shores with countless reasons to love the Philippines, ay hindi mahal ng mga didilis ng mga maka-China ang Pilipinas. Paano naman dyan damay Juan Historiador ang didilis? Ay damay-damay na yan. Yan po mga kaistorya ang magagandang balita na maihahatid sa inyo ngayon ng inyong lingkod. Hindi ko na iisa-isahin na yung mga bansa kung saan kayo naroon kasi may nakakalimutan ako. Nagiging unfair po ako mga kaistorya. Baka sumama ang loob nila, nanonood sila sa atin tapos hindi natin nababanggit yung area nila. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Basta maraming salamat po sa inyong lahat at higit sa lahat ay salamat sa ating Panginoon. Nabuhay po kayong lahat ng mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Shout out po sa inyong lahat. Sa susunod ulit nating content. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.